Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Ayun. Ito pong aking segment na ito. Dito po ito sa Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo subscribe dito sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong abangan to. Regular na po ito araw-araw. ATD. Ano ang totoo dito? Marami kasing nagtatanong sa atin. Sa grabe ng mga fake news at disinformation ngayon, tinatanong tayo ng ating mga viewers, subscribers, followers, Attorney, anong totoo dito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment na ito. Ayan. Sabi ni Attorney Livy Baligod, nai-stress na daw si Trillanes. Ang tawag niya kay Trillanes, siyempre, Trilling. Ha? Nai-stress na daw si Trillanes. Ang sinasabi niyang nai-stress, sabi ni Baligod, tungkol sa pagkumbinsi doon sa mga ex-Marines. Yun daw mga ex-Marines kasi kinukumbinsi daw ni Trillanes na bumaliktad. Mm. Bumaliktad na ito at si Trillanes daw ang nagkukumbinsi sa mga ex-Marines. Kaya sabi ni Attorney Livy Baligod, o Trililing, nai-stress ka na ba? Ha? Sabi ni Baligod, nai-stress ka kasi hindi naman magbabaliktaran yung mga yan. O, sabi ni Baligod, hindi naman magbabaliktaran yan. May mga prinsipyo yan. Wow. Sabi ni Baligod. Pero ang totoo, ang sinasabi ni Trillanes, ang sinasabi ni Trillanes, 100 plus yan, napakarami niyan ng mga kinausap. Napakarami niyan ng mga kinausap yung mga taong nagkausap diyan, grabe silang kinausap. Kaya lang karamihan doon umayaw. Oh. At may kausap na sila Trillanes, sabi ni Trillanes, lalabas na yan sa susunod na mga araw. Yung mga kinausap na umayaw. At ikikwento nila kung ano ang inalok sa kanila. Oh, yun. Hindi naman ang tinutukoy ni Trillanes yung 18. Kasi yung 18, bantay sarado yun nila Defensor, bantay sarado yun nila Defensor at saka Baligod. At saka malamang talaga, yun yung sinusustainan ng pundo nila, sigurado may mga malalaking nagpupundo diyan. Unang-una, si Baligod mismo, hindi naman magiging ganyan kapursigido yan. Malaki rin ang gastos niyan, yung mga ginagawa niya ni Baligod. Hindi na siya nakakatutok siguro sa pag-lawyer niya. Naabala na siya. Ay siyempre kailangan yung nawawalang kita sa kanya sa pag-abogado niya, mapalitan. Kaya si Baligod mismo, may budget yan. Imposible namang wala. At saka yung mga ex-Marines na yan, nagpipreskon sila kung saan-saan. Halos araw-araw kung saan sila ini-interview ng mga vloggers ng DDS, kila Banatbay. Talagang gamit na gamit yung 18 ex-Marines na yan. May mga press con sa Valle Verde, Club Filipino, may mga regular na interviews sa mga vloggers ng DDS. Ay ngayon, yung mga ex-Marines na yan, may mga pamilya yan eh. Lalo na ngayon wala na silang trabaho. Kaya malamang sustentado yan. Sustentado yan. At hindi maliit na sustento yan. Imposible naman na hindi na sila nakakapagtrabaho. Tapos hindi masusustentuhan ang pamilya nila. Papayag ba yung ganyan? Papayag ba yung mga ex-Marines na yan? Ang ganun na lang. Actually, sino bang nag-post ng ganyan? Si Philip Lustre. Yung journalist yun, sabi ni Philip Lustre, dumudugo na si Man Scarpio. Ibig sabihin daw, ang pinapalabas ni Philip Lustre, ang gumagastos diyan si Man Scarpio. Ilan ba yun? 50 million yata kay Mike Defensor para magamit ni Mike Defensor, si Libby Baligod, tapos tigpa 5 million yata. Sorry, hindi ko na kasi dala hindi ko na pero nag-post niyan si Philip Lustre. Ganon yung sinasabi niya. Anyway, ang sinasabi naman ni dating Senador Sonny Trillanes, iniimbestigahan na nila sino-sino nagkausap sa mga yan. Sino-sino. At
Sino yung mga kinausap? Marami daw kinausap, marami din do'n umayaw. Kahit may bayad, may alok na bayad, hindi naman daw nila tinanggap, ayaw din nilang magpagamit. O yun ang ilalabas. Yun yung sinasabi ni Trillanes na mayroon ng mga lalabas ng ganun sa susunod na araw. Karapatan ba ni Trillanes na mag-imbestiga ng ganyan? Oo. Kasi napaka ano yung mga aligasyon sa kanya eh. Imaginin mo, binigyan daw siya ng $2 million pambigay dun sa mga ICC. Hindi pa, nung sumunod naman, dinala daw ng mga malitang pera dun mismo sa bahay niya sa Antipolo. Ay kaya siyempre si Trillanes, maghahanda siya, lalo pat nagkaso siya eh. 'Di ba? Nagkaso siya ng cyber libel. O ngayon, siyempre maghaharap sila niyan sa DOJ. Pag nagharap sila niyan, papatunayan ni Trillanes na totoo yung sinasabi niya na sinungaling yung mga ex-marines na yan. So magpipresent siya ng mga ebidensya niya, testigo niya. Kaya yung ginagawa ni Trillanes ngayon na pag-iimbestiga, hindi naman yan nai-stress siya. Kailangan niyang maghanda rin ng mga testigo at ebidensya niya, patunayan na sinungaling nga yung mga ex-marines na yan. Yan ay mga bayad. So sinong mga testigo niya? Di nagpapaimbestiga din si Trillanes ngayon. Inaalam niya yung detalye. Paano ba lumitaw yung 18 ex-marines na yan? Oh. Kaya itong si Baligod, kunwari, relax siya. Pero hindi. Nung isang araw, umattend si Baligo doon sa hearing. Ang kaso na yun, yung sinampang cyber libel ni Laila de Lima. Kaliwat kanan yan. Di ba nagsampa ng kaso si Gregorio Katapang ng Bucco, si retired General Anyo. O, tambak ang mga kaso ng 18 ex-marines na yan. At haharapin nila lahat yan. Yung mga kaso ni Trillanes, kaso ni Laila. Kaya sa totoo lang, hindi naman si Trillanes na-stress dyan. Si Maligod, kasi kaliwat kanan niyang haharapin niyang ano na yan, mga kaso. O, mabuti naman at itong sila Laila de Lima, Trillanes, hindi nila pinalampas yan. Kasi kung hindi nila kinasuhan yan, makakabuelo pa yung mga yan, mamamayagpag pa yan. O ngayon, dahil kinasuhan ni Trillanes, ano sila ngayon? Obligado silang harapin yun, yung mga kaso na yun. Si Baligod, kaliwat kanan ang pag-attend. Ano yan? Nung isang araw, umattend si Baligod. Kaya lang, pinapalabas ni Baligod na si Trillanes ang na-stress. Hindi. Hindi. Ano yan? Wala namang ginagawa ngayon si Trillanes. Hindi naman siya nanalong mayor ng Caloocan. At saka si Trillanes, hindi siya nai-stress, nag-i-enjoy siya dyan sa ginagawa niya na mapanagot ang mga Duterte. Sila Sara, sila Digong, sa ICC, sa impeachment. Yun ang commitment ni Trillanes. Yan na yung ano niya, yan na yung committed na siya diyan sa advocacy niya na yan, sa pinagagawa niya na yan. Kaya hindi siya nai-stress, nag-i-enjoy siya diyan. Hindi siya nai-stress. Mali si Baligod, nag-i-enjoy siya diyan. Ang nai-stress sa kanya yung Duterte at mga DDS, sa totoo lang. 'Di ba? Nai-stress sa kanya. Si Digong nga nung hearing sa Kamara, 'di ba, babatuhin sana ng Mike si Trillanes. Ibig sabihin, ang napipikon at nai-stress si Digong, si Sara, si Labaste, minumura si Trillanes. Si Baligod nga tinatawag si Trillanes na 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 trililing. Ibig sabihin nun siya ang pikon. Mga kabunyog, itong DDS vlogger na ito, itong Sir Jack Arguta. Matindi rin tong Sir Jack Arguta na to eh. Ayaw kong kantsawan yung kanyang physical defect kasi bawal yan eh. Pero alam naman nating may physical defect ito. PWD ito eh. Pero hindi yun ang issue doon. Ang ano dito yung ano ito, mayabang talaga itong si Jack Arguta na to eh. Ang issue siya, bakit siya pinatatawag ng NBI? Hindi na. Ang status niya nga pala, hindi na lang simple itong investigation ng NBI. May kaso na siya, may nakasampa na sa kanyang kaso, reklamo sa DOJ. Preliminary investigation na ito. Hindi na ito investigation ng NBI, preliminary investigation na ng DOJ. Tungkol saan? Di ba siya yung nag-post nung faking medical records ni Marcos? Nung nagkasakit si Marcos, oo namang nagkasakit. Inano naman yan. In-announce naman yan ng Malacanang ni Yussi Claire Castro. Pero hindi naman malala yung sakit. Kaya lang nung kasagsagan na yan,
itong mga DDS, ang naging kampanya nila noon, ayan, ano na, seryoso ang sakit ng Pangulo, ni Bangag. Ang tawag nila kay Marcos, Bangag eh. Seryoso. Kailangan tuturukan daw ng general anesthesia kasi magkakaroon ng ano, uoperahan daw. Ayan. Ano siya? Temporarily incapacitated, sabi nila Bing Guanzon, nila dating Comelec Commissioner Guanzon. Ayan nag tinurukan niya ng ano, temporarily incapacitated yan. Dapat si Sara na muna ang maging presidente. Talagang nangarap sila ng gising. Kahit si Harry Roque, ayan ano na yan, malala daw ang sakit ng presidente. O ano na yan Tapos itong si Arguta, para suportahan yung ano na yon, nagkalat sila nung medical records, medical records ng St. Luke's. Ang pinapakalat nila sa ano, ah, laboratory results at saka pag-check up kay Marcos, kay PBBM, seryoso daw ito. Ang sakit, uoperahan. O kinalat 'yon nito nila Arguta. O kinalat nila Arguta 'yon. Ayun pala, hindi naman totoo 'yun. Kaya ako nga nang nakita ko 'yun, hindi ko 'yun shinare. Kaya sabi ko, ano 'to? Totoo ba 'to? Kinumpirma ko muna. Wala namang nagkukumpirma na totoo 'yun. So hindi ko kinalat. Itong si Arguta, talagang kinalat nila 'yan. Tuwang-tuwa pa siya nang kinalat niya 'yon. Ngayon, inimbestigahan siya ng NBI. So, hindi lang 'yon, kinasuhan na sila sa DOJ. May kaso na siya sa DOJ. Ngayon, umaattend dito ngayon sa DOJ, mayabang pa itong si Arguta. Mayabang pa itong si Arguta. Sabi niya, harapin ko 'yan. Ha? Nung una kasi, nung umattend siya sa NBI, ang akala niya, malilibre na siya. Ang palusot niya lang naman noon, sorry daw, hindi niya daw alam na peke 'yon. Sos, hindi mo hindi alam, maniwala sa inyo. Sabi niya noon, sorry, hindi ko alam na peke 'yon. Si sino namang maniwala na hindi niya alam. Alam nila na peke 'yon tapos kinalat na lang nila. O ngayon, may kaso na siya, preliminary investigation na sa DOJ. Seryoso na 'yan. Hmm. O ngayon, uma-attend siya do'n, ini-interview siya ng media habang papaakyat. Papaakyat do'n sa DOJ. Sabi niya, sabi ni ano, hindi ako sa inyo magpapa-interview. Bias kayo. Imaginin niyo 'yan. Ini-interview ng media, yung mainstream media ang nag-i-interview, hinihingi ano siya, gustong makuha ang side niya. Ang yabang. Talagang sinabihan niya pa na, ayaw ko sa inyo magpa-interview. Sa SMNI lang ako magpapa-interview. SMNI lang ang nagbabalita ng totoo sa inyo, hindi. Matindi talaga 'to. Alam niyo, dapat talaga masampulan ito. Kasi mayabang talaga ito mayabang talaga itong si Arguta Ibang klase rin ito. Ano yan, mga kapartner yan ni Banat Bay. Doon, may mga ano sila, yung mga banateros. Lagi silang nagpo-programa noon sa SMNI. Sana, kung DDS sila, di okay. Kaya lang nagpi-fake news talaga. Grabe, disinformation. Saka yung mga mga bastos. Lalo na ito. Itong si binibira nito si Leni Robredo. Grabeng pambabastos nito ni Arguta Ha? Mga kabunyog, ito sinabi na mismo ng ombudsman. Sinabi na ng ombudsman na ano, handa sila na ibigay ang sinubpina ng Justice Committee. Ang Justice Committee kasi sa hearing nung March 25, yung Justice Committee ng Kamara, isa sa mga importanteng subpina na nilabas ng Justice Committee ay yung mga SALENS, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Sara. Mula 2022, 23, 24, 25, 26, yung latest. Ngayon, kailangan yon kasi makikita doon ano yung mga dineclare ni Sara na mga assets, liabilities, at saka yung net worth niya. Hindi lang siya, conjugal, pati yung sa kanyang asawa, si Man Scarpio. Kasi makikita doon, ano-anong mga assets ang nakadeclare niya doon. Tapos makikita mo doon yung paglaki ng kanyang mga assets, yung pagkalaki ng kanyang net worth. Yan yun. Ngayon, ang sabi ng ombudsman, wala sa aming problema yan. Ilalabas namin yan kasi impeachment yan Karapatan naman yan kung sino ngang mamamayan, kung sino ngang grupo, media man, civil society, pwedeng mag-request daw.
Hindi iba na kasi yung policy ngayon ng ombudsman. Hindi tulad nung panahon ni hindi tulad nung panahon ni Martires, ay si Martires ayaw. Dapat daw hindi yan binibigay kapag walang consent yung concerned na official. Ganun, anong klase namang policy yun? Pero ngayon kay Ombudsman Boyeng Rimulya, sabi niya, okay lang yan. Kung nag-request, ibigay. Kung ang mga ordinary citizens pwede na mag-request, ibibigay ng ombudsman. Ito kaya impeachment. Kaya susunod, inassure na ng ombudsman makikipag-cooperate sila sa House Justice Committee sa impeachment ni Sara. Sa katunayan, sabi ng ombudsman, yung mga kaso ni Sara Duterte na nakafile na sa ombudsman, gumugulong niya yun. Akala nga natin hindi gumugulong pero gumugulong sabi ng ombudsman. Sa katunayan, isang anggulong pinag-aaralan nila kung pwede bang kasuhan kasong kriminal si Sara kahit pa siya ay impeachable official. Kasi mayroong silang nagtingin na ang may immunity from suit lang ay ang presidente. Ang vice presidente hindi siya immune from suit. So dahil hindi siya immune from suit, pwede siyang kasuhan. Kaya kahit hindi siya makonvict sa impeachment, kung hindi siya makonvict, kasi may marami siyang kakamping senador, pwedeng isulong ng ombudsman ang pagkaso kay Sara. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, pinag-aaralan daw nila yung ganong anggulo. Anyway, dito muna sa impeachment, maganda naman at ang ombudsman ay magko-cooperate. Siguro kung ang ombudsman ngayon ay si Martires, tapos may sumpi na ang Kamara, hindi susunod yun si Martires. Kaya salamat na lang at napalitan na yun si Martires. At sa ngayon ay si Ombudsman Boyeng Rimulya na. Kaya maraming makukuhang marami diyan yung mga ebidensya na nasa custody ng Kamara ay ng Ombudsman, lalabas yan. Itong kay Sara Duterte. Kaya ito mga kabunyog, malaking tulong ito. At ang maganda dito, nagsabi na mismo si Ombudsman Boyeng Rimulya na sigurado silang magko-cooperate. Hindi nila yan, walang problema sa kanila yan. Sabi ni Ombudsman Boyeng, no? Kaya ito mga kabunyog, ito, sigurado na. Okay? Sige mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.